Hanggang ngayong gabi, tuloy-tuloy ang mga pagtitipon para sa ASEAN Summit sa Malaysia. At kanina, tinuligsa ni Pangulong Bongbong Marcos ang tangkang pagtatayo ng China ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. At mula sa Kuala Lumpur, saksilan si Mariz Umali. Mariz? Pia, sa mga sandaling ito ay nasa gala dinner na ang mga ASEAN leaders, kabilang na Pangulong Bongbong Marcos at kasama niya roon ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang dinner ay hinost ng ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister na si Anwar bin Ibrahim at kanyang may bahay. Bago nito ay dumalo pa si Pangulong Bongbong Marcos sa bilateral meeting kasama ang Vietnam na sinundan naman ng pagdalo niya sa 15th ASEAN United Nations Summit. At sa pagharap nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga pagpupulong dito sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ay ipinahayag niya sa mga world leader ang mariing pagtutol ng Pilipinas sa balak o binabalak ng ibang bansa para sa Bajo de Masinloc na malinaw daw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Sa unang 2 araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, 2 beses nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa tangkang pagtatayo ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Una, noong ASEAN-US Summit, kung saan kasama si US President Donald Trump. Gate ng Pangulo, ang tangkang pagtatayo ng Nature Reserve ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Paglabag din daw ito sa traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantisa ng international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ang ikalawa ay sa East Asia Summit, kung saan naroon naman si Chinese Premier Li Qiang. Tinukoy ng Pangulo ang anyay kapitbahay sa norte na nagdeklara ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. May eksklusibo rin anyang otoridad ang Pilipinas para magtayo ng environmental protection area sa teritoryo nito. Dagdag ng Pangulo, sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Setyembre nang aprubahan ng State Council ng China ang pagtatayo ng Nature Reserve para raw protektahan ang biodiversity sa lugar. Naghain noon ang Pilipinas ng diplomatic protest. Nabanggit din ng Pangulo sa East Asia Summit ang mga insidente sa West Philippine Sea kung saan nalagayan niya sa peligro ang mga Pilipino, maging mga barko at aircraft ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga dangerous maneuver at panghaharang sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong maritime zones. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang pag-uudyok nila ng mga Pilipino ang pinagmumula ng tensyon. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea, nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Sa photo opportunity ng mga ASEAN leaders sa ASEAN-Japan Summit, kapansin-pansing wala ang Pangulo. Wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sa gitna ng ASEAN Summit, inanunsyo rin ng Malacanang ang price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Kumpirmado na rin si NBI Assistant Director Lito Magno ang bagong officer in charge ng ahensya, kapalit ng nagbitiw ng NBI Director na si Jaime Santiago. Pia, bukas ay formal na magtatapos ang 47th ASEAN Summit and related summits at dito rin gaganapin ang handover of the ASEAN Chairmanship para sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.